很住下，很住下，很住下。Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. 很住下，很住下。很住下，很住下。 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 22. No? Bago ko po ipagnilayan yung ating debosyon kay Saint Charbel tuwing 22nd of the month, meron pa pong isang santa na ating ginugunita rin ngayong araw na ito. At ito po ang pinaka-fiesta niya talaga, si Santa Rita ng Cassia. Kung narinig nyo na po si Santa Rita, dyan ho sa may San Sebastian Church, no? Nandun din ho ang kanyang simbahan din na itinadaga rin sa kanya. No, nandun po, sino si Santa Rita? Siya ay isa sa mga pinaniniwalaang ding santa na katuwang ng mga taong nawawala na ng pag-asa, no, for the impossible cause, kagaya ni Saint Jude. Si Santa Rita ng Cassia, siya ay isang ina, isang misis, na sa kasamaang palad ay dumanas ng matinding pananakit mula sa kanyang mister at mga anak. Kaya ano ang dinasal ni Santa Rita? Ito medyo matindi-tinding panalangin ito. Panginoon, kaysa mapunta ng impyerno, kunin mo na lang. Alam natin, naririnig natin yan, masamang nagdadasal ng masama sa ibang tao, no? Huwag kang maghahangad ng masama sa ibang tao. Pero ano ang nasa puso ng isang ina? Nasa puso ng isang misis, kung siya ay mapupunta lang ng impyerno dahil sa ginagawa niyang kasalanan ngayon dito sa mundo, ay Panginoon, kunin mo na. Ba, nakinig nga ang Diyos? Kinuha nga.
Kaya nga tayo, pinagninilayan natin yung ating hinahangad, nakikinig ang Diyos sa mga hinihingi natin. Nakikinig ang Diyos, pero ito ang tandaan natin, walang masamang hinangad ang pinakinggan ng Diyos. Kung ang hinahangad mo ay gumanti lang sa mga taong nagkamali sa iyo, kung ang hinahangad mo ay matalo yung mga kalaban mo, kung ang hinahangad mo ay magdusa rin ang ibang tao dahil sa inggit, sa selos, sa sama ng loob, aba, pag nagkatotoo yun, huwag kang magdiwang. For sure, hindi ang Diyos ang nakinig sa iyo. Ewan ko sa iyo kung sino ang nakinig na yan. Because God will hear the prayer of the just. Yan ang sabi ng kasulatan. Pinakikinggan ng Diyos ang dasal ng taong matuwid. Kung matuwid ang panalangin mo, maaaring pakinggan at gawin ng Diyos kung para sa iyo. Kaninang umaga ho ay ginawa natin ng misa sa karangalan ni Saint Charbel. Bakit po 22nd of the month? Hindi niya birthday yon, May 8 ang birthday niya. Hindi niya kamatayan yon, December 24 ang kamatayan niya. Dahil yun sa kwento ng isang babaeng gumaling sa tulong ni Saint Charbel. At ang alam ko ngayong gabi, may ilan po sa mga hindi kinayang magsimba kaninang umaga. Ang mga nandito, panauhin natin. Meron nga tayo dito, bisita, mula pa po sila sa Iligan sa Mindanao. No? Welcome ho sa inyo. Palakpakan nga ho natin ang ating mga panauhin. Sila ho ay galing pa ng Iligan. Pero sila ay nandito sa Maynila dahil meron siyang procedure. Humihingi ng dasal. Kaya nandito rin. Humihingi ng dasal sa mahal na ina kay Saint Charbel. At alam mo ninyo, kaya nandito tayong lahat dahil humihingi tayo ng dasal. Hindi lang kay Saint Charbel, hindi lang kay Mama Mary, yung katabi mo, yung nasa harap mo, yung nasa likod mo, ay maaari at may kakayahang magdasal din para sa iyo. Ito yung pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon. Lagi nating sinasabi ito at huwag mo kakalimutan ito na mahal tayo ng Diyos. Bago mo pa tanungin kung mahal ka ng Diyos, ginawa na niya yan sa iyo. Pero ano ang paalala ni Kristo sa ebanghelyo? Kung mahal mo ang Diyos, gumawa ka ng paraan. As I have said this morning, charity is faith and hope in action. Kung sumasampalataya ka, gagawa ka. Kung umaasa ka, kikilos ka. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya at pag-asa. Hindi yan equals pagtunganga. At maghintay na lang ng gagawin at ibibigay ng iba. Kaya nung sabi ni Kristo, Pedro, mahal mo ako, pakanin mo sila. Mahal mo ako, ingatan mo sila. Mahal mo ako, alagaan mo sila. Do it. Don't just say it. Do it. Kaya nga po, lagi kong pinapaalala, ito pong ating debosyon sa mahal na ina, kay Jesus, sa mga santo. Itong debosyon na ito dapat nauuwi sa misyon. Our devotion should always lead us to our Christian mission. Baliwala ang pagdedebosyon. Hindi tayo matatawag na tunay na deboto kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Kung hindi tayo marunong kumilos, gumawa para rin sa ibang tao. Hindi pwedeng isisisi natin sa iba. Hindi pwedeng ituturo lang lagi natin yung iba. Ang gusto ng Diyos, gumawa rin tayo. Magpakita rin tayo. Sabi nga kung gusto mong makaangat, gumagawa ka ng paraan. Pero pag kailangan mo ng bumaba, ang dami mo ng dahilan. So kung hangad natin ay guminhawa, gumaling, umasenso, gumawa tayo ng paraan.
At huwag tayong gumagawa lagi ng dahilan na kaya ka naghihirap dahil sa kanila, kaya ka may sakit dahil sa kanila, kaya ka ngayon nandito sa mas maling sitwasyon dahil sa kanila. Gawa-gawa rin ng paraan. Huwag puro dahilan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, katulad po ng ginawa ni Santa Rita, gumawa siya ng paraan, hindi para gumanti siya sa maling ginagawa ng asawa niya. Gumawa siya ng paraan para mailigtas ang asawa niya na mahal niya. Kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang pananampalataya mo, kung mahal mo ang Diyos, gagawa ka ng paraan. At bawas-bawasan ang paggawa ng maling